kapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal ay iyong iniyakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kalwalhatian ng Birheng Ina naming mahal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa aklat ng Apokalipsis. Bumukas ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kanyang kaban sa loob ng templo. Lumitaw ang isang dakilang tanda ng langit, isang babaeng nararamtan ng araw, nasa ilalim ng kanyang mga paa ang buwan, at sa ulo ay may putong na 12 bituin. Siya ay nagdadalang tao at sumisigaw sa pagdaramdam sa panganganak at naghihirap upang manganak. Lumitaw ang isa pang tanda sa langit, isang malaking dragong pula na may 7 ulo at 10 sungay at may 7 diadema sa kanyang mga ulo. Pinalis ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa kalangitan at ibinulid sa lupa. Humarap ang dragon sa babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang kanyang anak pagluwal nito. Isinilang niya ang isang lalaki na maghahari sa lahat ng mga bansa nang may setrong bakal, ngunit dinala ang kanyang anak sa harap ng Diyos at sa kanyang luklukan. Kaya ang babae ay tumakas sa ilang sa puok na pinaglaanan sa kanya ng Diyos. At narinig ko ang isang sigaw sa langit na ang wika, ngayon ay sumapit na ang pagliligtas, ang lakas, ang kaharian ng aming Diyos, at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan ang itutugon po ng lahat. Ang reyna ay nasa kanan mo, may kasuotang ginto. Ang reyna ay nasa kanan mo, may kasuotang ginto. Ang reyna ay nasa gawing kanan mo na may gintong offer. Makinig ka, o anak. Tumingin at ibalik ang iyong tenga. Libutin ang iyong bayan at angkan. Tugod po. Ang reyna ay nasa kanan mo, may kasuotang ginto. Lulugatiin ng hari ang iyong ganda, sapagkat siya ang iyong Panginoon. Umugay ka sa kanya. Tugod po. Ang reyna ay nasa kanan mo, may kasuotang ginto. Ihahatid sila sa gitna ng kasayahan at kagalakan. Pumapasok sila sa bahay ng hari. Tugod po. Ang reyna ay nasa kanan mo, may kasuotang ginto. Pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay muling nabuhay nga, ang pangunahing bunga ng mga nahihimlay. Yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan. Sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan namatay ang lahat, gayon din naman ang lahat ay bubuhayin kay Kristo. Subalit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang kalagayan. Una si Kristo, ang pangunahing bunga. Pagkatapos sa kanyang pagdating, ang mga kay Kristo naman. Pagsapit ng wakas, ibibigay niya ang kaharian ng Diyos sa Ama. Pagkalipol ng lahat ng paghahari, pamamahala at kapangyarihan. Sapagkat kailangang maghari siya hanggang sa maipailalim sa kanyang mga paa ang lahat niyang kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipunin ay ang kamatayan. Sapagkat ang lahat ay pinailalim ng Diyos sa kanyang mga paa. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat.